ang sakit at prescription para makakuha ng marijuana. Umasa ang Philippine Society of Cannabinoid Medicine na tuloy ang may sasabatas ang naturang panukala. Napaka-hopeful ho tayo, and lalo na po dahil yung ating DOH Secretary, kauna-unahang DOH Secretary na nagre-recognize na gamot ang marijuana, hindi lang nung cannabidiol o CBD, pati na rin nung THC o tetrahydrocannabinol, yung hinahanap sa drug test na gamot po yun. Si Philippine Society of Cannabinoid Medicine President Dr. Jem Mark Mutia. Sa ibang balita naman, maghihigpit ang Department of Trade and Industry sa bentahan ng vape at e-cigarettes sa Pilipinas. Iginit po ng DTI na bawal ang pagbebenta ng vape sa mga menor de edad, gayon din ang paglalagay ng disenyo o flavor na siyang nakakaengganyo sa mga kabataan. Simula sa Hunyo, kailangan na rin magparehistro sa DTI ang mga gustong magbenta ng vape. Pero para kay DTI o kay dating Health Secretary Esperanza Cabral, dapat nang ipagbawal ang vape sa Pilipinas dahil sa peligrong dulot nito sa kalusugan. We want government to discourage or maybe ban the use of vaping in the country. Yung pag-quote-unquote regulate nila will give everybody a false sense of security na hindi naman totoo. Kahit ngayon, marami tayong nakikita na respiratory illnesses na galing sa vape. Nauna nang iginiit ng grupong Action on Smoking and Health Philippines na pareho lamang ang epekto sa kalusugan ng vape at sigarilyo. Sinimulan na ng House Committee on Legislative Franchises ang pagdinig sa panukalang bawiin ang prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Sa pagdinig, ginisahan ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang mga opisyal ng SNMI dahil sa patuloy na red tagging ng kanilang mga anchor. Kabilang dito si Jeffrey Celis na nagtanong kung suportado ni Pangulong Marcos ang sinasabing pang-abuso ng pinsan nito na nakikipagsabuatan umano sa mga komunista. Pero ayon sa SMNI, may proseso ang istasyon para disiplinahin ang naturang mga angkor. Hindi ko lang matanggap, Mr. Chair, na parang wala na pong pinipili ang SMNI. Parang kahit sino na lang na tingin nila ay hindi aligned sa kanilang views ay kalaban na ng bayan at dapat nang i-red tag. Mga anchors po namin, nasa kanila po ang karapatan na magsalita kung anong gusto nilang sabihin. Kung yan po ang nakikita po nila, then yun po yung komento po nila, opinion po nila. Kung ano po yung komento ng mga anchors po namin, hindi po yung stand ng company. Hindi po namin pinubusalan ang mga anchors namin sa SMNI. Tinanong naman ni House